Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Balak na nga sanang sabihin nitong si Leilani dito kay Charlene na pinagpalit nga ng bruhang si Divina ang kanilang anak upang mabigyan nga raw ng magandang kinabukasan ang anak nitong bruhang si Divina at ang magdurusa nga raw ay ang tunay na anak nitong si Charlene. Ngunit nga nang magkikita na itong si Charlene pati na rin nga itong si Leilani ay naunahan naman itong si Charlene ng bruhang si Divina. Naunahan nga ni Divina si Charlene na makita itong si Leilani sa labi ng pinagtatrabahuhan nitong si Leilani. Kaya naman naudlot nga ang pagsasabi ng buong katotohanan dito sa ating bida o sa ating anak ng bida na si Charlene. Takot na takot nga itong si Divina nang makita niya nga itong si Leilani doon mismo sa kanilang opisina. Dagdag pa nga sa takot nitong si Divina nang makita niya na tinatawagan nga di umano nitong si Charlene itong si Divina o itong si Leilani. Nang makita nga nitong si Divina na tinatawagan di umano nitong si Charlene si Leilani ay agad nga siyang nagtanong dito kung sinabi ba ni Leilani kay Charlene ang buong katotohanan. Ngunit sinabi nga nitong si Leilani na hindi pa niya nasasabi kay Charlene ang lahat. Kaya sinabihan siya ni Divina na wag sasabihin kay Charlene ang lahat ng nalalaman niya. Tinakot pa nga nitong si Divina itong si Leilani na makukulong siya kung sakali na sabihin niya kay Leilani o dito kay Charlene ang lahat na ipinagpalit nga nila o may kinalaman itong si Leilani sa pagpapalit nga ng anak nitong si Divina. Sinabi nga nitong si Leilani na hindi na niya kaya pang itago ang lahat ng nalalaman niya dahil nakukonsensya na nga siya sa kanilang o sa kanyang nalalaman. Ngayon ngang mabait nga itong si Charlene sa kanya ay hindi na nga niya kayang pang itago ang lihim na kanyang itinago sa mahabang panahon. Pinangakuan nga nitong si Divina itong si Leilani na tutulungan siya. Kapalit nga ng hindi pagsabi nitong si Leilani ng buong katotohanan dito nga kay Charlene. Hindi naman alam nitong si Leilani kung susundin ba niya ang utos ng bruhang si Divina dahil hindi na nga raw makayanan nitong si Leilani na itago ang buong katotohanan. At dahil nga sa nangyari ay takot na takot nga itong bruhang si Divina. Tinawagan niya nga ang pinsan niya na si Jenny at sinabi rito na puntahan ulit siya sa opisina nila at may kailangan silang gawin. Dito nga ay pinasakay nila ng tuluyan itong si Leilani upang mailayo sa kanilang opisina. Nang sa gayon nga raw ay hindi na makapagsalita itong si Leilani. Gusto nitong si Divina na hindi na makitang muli itong si Leilani doon mismo sa kanilang opisina dahil natatakot nga ito na baka ibulgar nitong si Leilani ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagpapalitan ng anak nila na si Libby at si Princess. Samantalang ito ngang si Charlene ay nagtataka kung bakit hindi na niya magawang makontak pa itong si Divina o ito ngang si Leilani. Hindi na nga niya makontak pagkatapos nga ng pag-uusap nila na magkikita sila mismo doon sa labi ng mismong opisina nila. Kinakabahan nga ng husto itong si Charlene dahil hindi niya alam kung ano na ang nangyari dito. Dahil kahit anong tawag nga niya dito kay Leilani sa kanyang telepono o sa kanyang cellphone ay hindi na nga ito sinasagot ni Leilani. Yun nga pala ay dinala na nga itong si Leilani sa isang malayong lugar upang hindi na makipagkita dito kay Charlene. Sa loob naman ng city jail ay nagkagulo. Hindi nila akalain na magkakaroon ng gulo doon mismo sa loob ng kulungan. Nagkaroon nga ng rumble sa loob ng kulungan at sakto naman na parating itong si Princess. Kaya naman naipit sa kaguluhan itong si Princess. Gustuhin man sana na iligtas nitong si Xavier ang ating bida na si Princess ngunit hindi niya magawa. Dahil nga kada magtatangkangang lumapit itong si Xavier sa ating bida na si Princess ay may susunggab nga sa kanya bigla na isang kakosa nila. Nang tumunog na nga ang alarm dahil nga sa kaguluhan na nangyayari sa loob ng city jail,
ay hindi pa rin tumigil ang lahat, lalong-lalo na nga ang isa pang nakakulong doon mismo sa presinto. Kinuha pa nga niya ang ating bida na si Princess at ginawa niya itong bihag. Tinutukan nga niya ito ng patalim sa leeg at sinabi na wag silang gagalaw. Kung hindi, ay malilintikan o sasaktan niya o sasaksakin nga niya itong ating bida na si Princess. Kaya naman ang lahat ng tao doon sa loob ng city jail ay takot na takot sa nangyari. Dahil buhay nga ni Princess ang nakasalalay doon mismo sa pango-hostage ng isang kakosa nila sa bilangguan. Fast forward nga natin at ito ngang si Princess ay malala o critical nga ang kondisyon niya ngayon. Isinugod siya nga nitong si Mimi sa ospital o sa pinakamalapit na ospital dahil critical nga ang kondisyon nito. Kaya naman tinawagan agad ni Mimi ang kanyang kapatid na si Charlene. Ibinalita nga nitong si Mimi kay Charlene ang nangyari dito kay Princess. Dito nga ay agad-agad na nagulat itong si Charlene sa nangyari dito kay Princess. Samantala ito ngang si Libby ay nagpunta sa bilangguan o dun sa city jail at kinausap nga niya itong si Xavier. Nagkaroon nga ng malalim na pag-uusap ang dalawa at dito na nga nakapagdesisyon itong si Xavier. Sinabihan niya nga si Libby na ihinto muna ang pagdalaw sa kanya doon sa kulungan. Dito nga ay naisip nitong si Libby na baka nakikipaghiwalay na nga sa kanya itong si Xavier. Nalungkot nga si Libby sa sinabi nitong si Xavier. Hindi raw siya pumapayag sa gustong mangyari nitong si Xavier. At napifeel daw nitong si Libby na makikipaghiwalay na sa kanya ang kanyang nobyo na si Xavier. Hindi na nga alam kasi nitong si Xavier kung sino ang uunahin niya. Kung ito nga itong si Libby or itong si Princess. Samantalang sa ospital nga ay nakausap na nga nitong si Dado ang doktor na naka-assign dito sa ating bida na si Princess. Dahil sa dami nga ng dugo raw na nawala dito kay Princess ay kinakailangan nila ng magdo-donate. Ngunit rare nga ang dugo nitong si Princess at hindi nga sila magmamatch nitong si Dado dahil hindi nga niya tunay na anak itong si Dado. O ito nga si Princess. Kaya naman na magkausap sila nitong si Leilani, sinabi nitong si Dado kay Leilani na kinakailangan na nilang sabihin kay Divina ang katotohanan para mailigtas nga raw ang buhay nitong si Princess. Ngunit sinabi nga nitong si Leilani na hindi po pwede. Hindi raw naiintindihan nitong si Dado. Hindi si Divina ang tunay na ina nitong si Princess, kundi itong si Charlene. Nabigla nga ng husto itong si Dado sa revelasyon na sinabi nitong si Leilani sa kanya. Kaya naman nang dumating nga itong si Charlene doon mismo sa ospital kung nasaan itong si Princess ay gulat na gulat sila. Pinakilala ni Leilani itong si Charlene kay Dado. Sasabihin na nga kaya nitong si Dado dito kay Charlene ang buong katotohanan upang mailigtas nga ang kanyang anak-anaka na si Princess. Yan nga ang mga aabangan natin dito sa Prinsesa ng City Jail. Yan nga lang at maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.